Nawawala siya ng 4 na taon. Nagbakasyon daw sa Singapore. Yun pala, nasa bahay lang, nakabaon sa ilalim ng septic tank. Ang ina sa ilalim ng septic tank. Ang kaso ni Maria Evelyn Sayos. Isipin mo, isang ina na biglang nawala noong 2016. Sabi ng anak niya, nasa Singapore siya at masaya. Nagpo-post pa nga raw ng birthday greetings sa Facebook. Pero pagkatapos ng 4 na taon, sa sariling bahay nila sa Dasmariñas, Cavite, natagpuan ang bangkay niya, nakabaon sa sementadong septic tank. Sino ang salarin? Si Maria Evelyn Sayos, 54 na taong gulang, isang masipag, mapag-aruga at mapagmahal na ina sa 2 anak na si Joanna Marie at si John. Noong Agosto 20, taong 2016, may away sa pamilya. Bigla sinabi ni Joanna na may surprise daw siya para sa ina. Inanyayahan niya si Evelyn pababa sa kusina. Doon, hinintay ng boyfriend ni Joanna na si Ronald James Ruby si Evelyn. At pagbaba nito, walang awang binugbog ni Ronald si Evelyn gamit ang martilyo sa ulo, habang si Joanna naman mismo ang sumaksak ng maraming beses sa leeg at katawan ng sariling ina. Namatay si Evelyn sa harap nila. Hindi pa nakontento, binalot nila ang katawan nito sa sako at ibinaon sa hindi pa tapos na septic tank sa likod ng bahay at binuhusan ng semento. Umaalingasaw ang amoy ng bangkay ni Evelyn. Para itago ang amoy, laging nagdadagdag ng semento si Ronald. Sa loob ng 4 na taon, ginamit ni Joanna ang social media ni Evelyn para magpanggap at mag-post ng mga mensahe para ipakitang buhay pa ang kanyang ina sa Singapore. Noong Hulyo 2020, dahil sa amoy, hinukay ng pulis ang septic tank. Natagpuan ang nabubulok na katawan ni Evelyn. May multiple fractures sa ulo at stab wounds. Ang forensic evidence, ang DNA at autopsy ang nagpatunay na si Evelyn nga ang nahukay sa septic tank. Ang cause of death ay blunt force trauma at stabbing. Ang hatol, nahuli sina Joanna Marie Sayos at Ronald James Ruby noong 2020. Si Joanna inakusahan ng parricide, pagpatay sa magulang, habang si Ronald naman ay murder. Nag-confess sila sa investigasyon. Habang naghihintay ng final sentencing, ang kaso ay nag-iwan ng malalim na sugat sa pamilya at komunidad. Paano kung ang anak mo na binuhay at binigyan mo ng maayos na buhay ang siya ring magtataksil at papatay sa'yo? Maituturing mo pa rin ba siyang anak?